sana may iligin sa'yo. How much? Hindi pera. Mabuting tao ang apo ko. Sana wag siya mapahamak. Nang makita ni Bingo ang itsura ni Caroline sa loob ng banyo, ay nag-alala ang binata na agad namang sinabihan ni Lola Neneng na i-check ng binata kung may sakit si Caroline, na agad dinampi ni Bingo ang palad niya sa noo ng dalaga, na agad namang sinabi ni Bingo na wala siyang lagnat. Giniit naman ni Caroline na okay lang siya, pero hindi siya pinaniwalaan at nag-alala sila para sa kanya, na sinabihan pa ng matanda kung anong nangyayari sa kanya, lalo't hindi siya nagsasalita, na agad namang nagpalusot ang dalaga na iniisip lang niya kung gagamitin niya yung shampoo o hindi, sabay lumabas na ito. Habang kinausap ni Cindy sila Bettina at Charleston tungkol sa desisyon ni Wilson tungkol sa pagbago ng family constitution nila na hindi niya matanggap dahil buong buhay nila ay si Charleston na siya ang panganay, ang alam nilang tagapagmana ng Golden Lotus Corporation, pero sa isang iglap ay may competition na okay lang sa kanya kung kay Bettina ibigay, na ang kinakatakot nila ay baka kay Caroline ipamana ni Wilson. Giniit naman ni Charleston na ginagantihan lang siya ng papa niya. Sinabihan siya ni Cindy na suyuin niya ang papa niya at ipakita niyang deserve siyang maging tagapagmana ng GLC na hindi yung mga anak niya sa labas. Giniit naman ni Bettina na wag niyang sabihin yun sa harap ni Charleston dahil mas kinakampihan ng binata si Caroline kesa sa kanya. Pinaliwanag naman ni Charleston na hindi sa kinakampihan niya si Caroline, pero tama ang sinasabi niya na si Edward dapat ang mag-apology sa kanya, na mas kinagalit ni Bettina dahil kinakampihan na naman niya si Caroline, sabay giniit niyang kampihan naman siya kahit isang pagkakataon lang, sabay pinaalala niyang sila ang magkapatid, pero giniit naman ng binata na magkapatid sila, na mahal niya ito, na walang kinalaman sa pagkakampi niya sa tama. Pinaalalahanan naman sila ni Cindy na kailangan nilang magkaisa, na dumepensa si Charleston na base sa pagkakakilala niya kay Caroline ay hindi siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Nang nahimasmasan naman si Caroline ay tinawag siya ni Bingo at pinakita ang crime board na ginawa niya para matuntun nila kung sinong nagpakidnap sa kanya, sabay sinabi ni Bingo na hindi pwedeng magtagal si Caroline doon dahil masyado siyang maluho at aksayado ang lifestyle niya, na nauubos na ang pera niya sa dalaga, pero nang tignan siya ni Bingo ay tahimik si Caroline na natutulala, kaya sinabi naman ng binata na itutuloy na lang nila kinabukasan. Giniit naman ni Caroline na itutuloy na nila at sinusubukan lang niyang tandaan ang mga nangyari sa gabing yun. Pinaliwanag ng dalaga na maliwanag sa kanila na 3 ang kidnappers niya, na agad namang nilagay ni Bingo sa crime board nila. Giniit pa ni Caroline na 3 ang suspect niya na hindi pa nila alam kung anong mga pangalan nila, na ganamang sinabi ni Bingo na Bert ang pangalan ng isa, na siya yung binayaran niya ng 200,000, sabay sinabing patay na siya, na nagtaka naman si Caroline kaya tinanong niya kung papaano niya nalaman, at nagpalusot naman ang binata na nabalitaan lang niya sa TV, kaya tinanong ulit siya ng dalaga kung paano siya namatay, sabay tinanong kung may link ng article ang binata, na agad namang sinabi ni Bingo na narinig niyang tinapon nila ang katawan, na agad namang sinabi ng dalaga na pwede nilang i-search online dahil gusto niyang makita. Sinabihan naman siya ni Bingo na hayaan na niya si Bert at huwag na niyang puntahan dahil delikado, pero nanindigan ang dalaga na sa kabila ng mga nangyari ay hindi siya takot, na sinabi naman ng binata na kailangan pa nilang planuhin ang lahat. Tinanong ni Bingo kung paano nagsimula ang lahat dahil hindi nila masusolusyonan kung hindi niya sasabihin ang lahat sa kanya. No choice ang dalaga dahil si Bingo na lang ang taong pwede niyang pagkatiwalaan, at kunento na niya kung paano nagsimula ang lahat sa engagement party ng ate Bettina niya, na ang naiisip niya ay si Edward ang mastermind. Nagulat si Bingo nang sabihin ng dalaga na ang dami niyang kaaway mula bata siya, na sinabi naman ng dalaga na isipin na lang niyang hindi siya friendly.
Pinaliwanag ni Caroline na pupunta sana siya sa airport pero nagkaaberya kaya pumunta siya sa Eclipse na yun yung yate at doon nangyari ang kidnapping na siya lang mag-isa na ang driver na hindi naman naubusan ng tanong si Bingo na paulit-ulit niyang tinanong kung wala nang ibang nakakaalam maliban sa driver na andoon siya na agad namang sinabi ng dalaga na alam ng Kuya Charleston niya kaya sinulat agad ni Bingo na suspect ang binata na umalma naman si Caroline pero sinabi ni Bingo na suspect silang lahat kaya wala nang nagawa ang dalaga. Magiging investigador si Bingo sa kaso ni Caroline at gagawin niya ang lahat para matulungan ang dalaga. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.